Nadama mo na ba na sinusubukan ng Diyos na sabihin sa iyo ang isang bagay, ngunit ang mensahe ay tila lampas sa iyong pagkakahawak? Paano kung ang pinakamalalim na katotohanan tungkol sa kanyang kaharian, ang kanyang mga hangarin, at ang kanyang puso para sa iyo ay nakatago sa simpleng paningin, na nakatago sa loob ng mga kwento na simple ang isang bata ay maiintindihan ang mga ito, ngunit napakalalim ng isang buhay ay hindi sapat upang maubos ang kanilang kahulugan. Si Jesus ng Nazareth, ang guro ng guro, ay eksaktong ginawa nito. Hindi siya naghatid ng mga komplikadong teolohikal na lektura sa mga pulutong. Sa halip, sinabi niya sa mga talinghaga mga kwento sa lupa na may makalangit na kahulugan. Ang mga ito ay hindi lamang kaakit-akit na mga talento upang aliwin ang masa. Sila ay mga espiritual na scalpels na idinisenyo upang maputol ang pagkiling at pagmamataas. Sila ay mga banal na salamin, pinilit ang bawat nakikinig na makita ang kanilang sariling kaluluwa na makikita sa mga karakter. At ang pinakamahalaga, sila ay isang sanggang daan. Nang marinig ang isang talinghaga, walang maaaring manatiling neutral. Napilitan silang gumawa ng desisyon upang sumandal, humingi ng pag-unawa, at mabago, o tumalikod, nalilito at tumigas. Ngayon, lalakad namin ang mga makapangyarihang talinghaga na magkasama, hindi bilang sinaunang panitikan, ngunit bilang mga buhay na mensahe mula sa Diyos sa iyo. Malalaman natin ang mga lihim na hawak nila at tuklasin kung ano ang tunay na nais ng Diyos, na nais mong malaman. Ang aming paglalakbay ay nagsisimula sa isa sa mga pinakaminamahal at hindi pagkakaunawaan ng mga kwento na sinabi, ang talinghaga ng alibughang anak na lalaki, na natagpuan sa Ebanghelyo ni Lucas, Kabanata 15. Ito ay, mas tumpak, ang talinghaga ng mapagmahal na ama, sapagkat habang nagtatampok ito ng dalawang nawawalang mga anak na lalaki, ang sentral na pagkatao, ang bayani, ay ang ama. Ang kwento ay bubukas gamit ang isang kahilingan na magpadala ng isang shockwave sa pamamagitan ng anumang pamilya ng oras na iyon. Ang nakababatang anak na lalaki ay humihiling para sa kanyang bahagi ng mana. Hindi ito isang simpleng transaksyon sa pananalapi. Sa kulturang yun, katumbas ng pagsasabi, Ama, nais kong patay ka. Ang iyong pag-iral ay isang abala sa aking mga plano. Ito ay isang malalim na kilos ng pagtanggi, isang pag-iiwalay ng relasyon para sa kapakanan ng materyal at kalayaan ng mabilis. Ang ama, sa isang gawa ng nakakapagod na biyaya at sakit, ay sumang-ayon. Siya ay likido sa mga ari-arian, hinati ang gawain ng kanyang buhay, at ibinigay ito. Pinayagan niya ang kanyang anak. Ang anak na lalaki ay naglalakbay sa isang malayong bansa, isang lugar na malayo sa gabay at halaga ng ama. Doon, sinabi ng banal na kasulatan na sinaksak niya ang kanyang kayamanan sa ligaw na pamumuhay. Hinahabol niya ang bawat kasiyahan, ang bawat kaguluhan na maaaring mag-alok ng mundo. Ngunit ang ilusyon ng kalayaan ay mabilis na nagsored sa katotohanan ng pagkaalipin. Ang isang tagutom ay tumama sa lupain, isang talinghaga para sa espiritual na kawalang kasiyahan na palaging sumusunod sa isang buhay na nabuhay bukod sa mapagkukunan ng buhay. Nawala ang kanyang kayamanan, nawala ang kanyang mga kaibigan, at nahanap niya ang kanyang sarili sa pinaka-nakapanghihina na posisyon na may isip para sa isang taong Hudyo, nagpapakain ng mga baboy, na nais na kainin ang slop na pinaglilingkuran niya. Siya na tumanggi sa bahay ng kanyang ama ngayon ay naiinggit sa pagkain ng mga maruming hayop. Ito ang pagtatapos ng kasalanan, ipinangako nito ang kalayaan ngunit naghahatid ng pagkaalipin, nangangako ito ng katuparan ngunit nag-iiwan lamang ng isang guwang, masakit na gutom. Ito ay sa lugar na ito ng lubos na pagkawasak, sa putik at baho ng pigsty, na nangyayari ang punto ng pag-on. Sinasabi ng banal na kasulatan, nahuli siya. Naalala niya ang bahay ng kanyang ama, kung saan kahit na ang mga upahan na tagapaglingkod ay may higit sa sapat na makakain. Hindi lamang ito pinagsisisihan, ito ay pagsisisi. Ito ay isang pagbabago ng pag-iisip na humantong sa isang pagbabago ng direksyon. Sinusuri niya ang kanyang talumpati, isang pagtatapat na ipinanganak ng pagpapakumbaba, Ama, nagkasala ako laban sa langit at laban sa iyo. Hindi na ako karapat dapat na tawaging anak mo, gawin mo akong tulad ng isa sa iyong mga inuupahang lingkod. Inaasahan niya, sa pinakamaganda, isang transactional na pagpapanumbalik, isang trabaho, isang bubong sa kanyang ulo, ngunit hindi isang relasyon. Ngunit ang susunod na mangyayari ay nagpapakita ng mismong puso ng Diyos.
Ang talinghaga ay nagsabi, ngunit habang siya ay malayo pa rin, nakita siya ng kanyang ama at napuno ng pakikiramay sa kanya. Tumakbo siya sa kanyang anak, itinapon siya at hinalikan siya. Ang bawat detalye dito ay umaapaw sa kahulugan ng ama ay nanunood, naghihintay, nag-scan sa abot tanaw araw-araw. Ang kanyang pag-ibig ay hindi tumigil nang umalis ang kanyang anak, aktibo itong hinanap ang kanyang pagbabalik. At nang makita siya, napuno siya ng galit o pagnanais para sa isang paghingi ng tawad, ngunit may pakikiramay. Pagkatapos, ginawa niya ang hindi may isip. Ang ama, isang iginagalang patriarch, ay umakyat sa kanyang mga damit at tumakbo. Sa kulturang yun, ang isang nakatatandang lalaki na tumatakbo ay isang nakakahiya, hindi natukoy na kilos. Ngunit ang pag-ibig ng ama sa kanyang anak ay mas malaki kaysa sa kanyang pag-aalala sa kanyang sariling dignidad. Tumakbo siya upang isara ang distansya, upang sumipsip ng anumang potensyal na kahihiyan o paghuhusga mula sa nayon mismo, upang matugunan ang kanyang anak na lalaki hindi sa isang lektura, ngunit may isang yakap. Bago pa matapos ng anak na lalaki ang kanyang nasuri na pagsasalita, ang ama ay nakakagambala sa kanya ng isang baha ng pagpapanumbalik na biyaya. Dalhin ang pinakamahusay na balabal at ilagay ito sa kanya, isang tanda ng karangalan at posisyon. Maglagay ng singsing sa kanyang daliri, isang simbolo ng awtoridad at anak. Ilagay ang mga sandalyas sa kanyang mga paa, sapagkat ang mga alipin lamang ay walang sapin. Hindi lamang niya pinatawad ang kanyang anak, ganap na ibinalik niya ito sa kanyang lugar sa pamilya. Pagkatapos ay tumawag siya para sa isang pagdiriwang, isang kapistahan, sapagkat ang anak ko na ito ay patay at nabuhay muli, nawala siya at natagpuan. Ito ang nakakainis, labis, at labis na kalikasan ng biyaya ng Diyos. Hindi lamang niya pinapayagan ang aming pagbabalik, ipinagdiriwang niya ito ng isang kagalakan na sumasalamin sa buong langit. Ngunit ang talinghaga ay hindi nagtatapos sa partido. Si Jesus ay hindi natapos. Sa katunayan, para sa madla na kanyang pinag-uusapan ang mga pariso at ang mga guro ng batas na nagngangalit tungkol sa kanya na tinatanggap ang mga makasalanan, ang pangalawang kalahati ng kwento ay ang buong punto. Habang ang pagdiriwang para sa prodigal ay isinasagawa, may isa pang anak na lalaki, ang nakatatandang anak na lalaki, na nawala sa ibang uri ng malayong bansa. Nawala siya sa bukid ng kanyang sariling ama. Hindi siya nawala sa paghihimagsik, ngunit sa pagiging matuwid sa sarili. Nasa labas siya sa bukid, nagtatrabaho. Ito ang larawan ng masigasig na pagsunod. Siya ang may pananagutan, ang nanatili, ang nagtataguyod sa karangalan ng pamilya. At habang papalapit siya sa bahay, narinig niya ang musika at sayawan. Ang kanyang unang reaksyon ay hindi kagalakan, ngunit hinala. Hindi siya pumasok, nakatayo siya sa labas at tumawag sa isang lingkod upang mag-usisa sa kanya. Siya ay pisikal na malapit sa kanyang tahanan, ngunit ang kanyang puso ay malayo sa puso ng kanyang ama. Kapag ipinaliwanag ng lingkod na ang kanyang nakababatang kapatid ay bumalik at ang kanyang ama ay nagtatapo ng isang kapistahan, nagagalit ang kapatid na lalaki. Ang salitang Greek na ginamit dito ay asterisk or gizo asterisk, ang parehong salita na ginamit para sa isang malalim, nakakagulo, nagagalit na galit. Tumanggi siyang pumasok. Isipin ito. Ang mismong bagay na nagdala ng ama na hindi mababago na kagalakan ang pagbabalik ng kanyang nawalang anak na lalaki ay ang mapagkukunan ng mapait na galit ng kuya. Ang pagpapanumbalik ng kanyang kapatid ay parang isang kawalan ng katarungan sa kanya. Nilabag nito ang kanyang buong pananaw sa mundo, na itinayo sa merito, kita, at pagganap. Itinayo niya ang kanyang pagkakakilanlan sa pagiging mabuting anak, at ang mabait na pagtanggap ng masamang anak na lalaki, na luha na bumababa. Nakikita niya ang mundo sa pamamagitan ng isang lens ng paghahambing at kompetisyon, hindi pakikiramay. At sa gayon, sa pangalawang pagkakataon sa kwento, ang pag-ibig ng ama ay tumatagal ng inisyatibo. Iniwan niya ang pagdiriwang, umalis siya sa 99, kaya upang magsalita, upang lumabas at hanapin ang isa na nawala sa kanyang sariling bakuran. Nakikiusap siya sa kanyang anak na lalaki. Ang ama ay hindi sumigaw, pumasok ka rito at ipagdiwang ang iyong kapatid. Hindi niya siya nahihiya sa kanyang kapaitan. Lumapit siya sa kanya na may parehong banayad, hinahabol ang pag-ibig na ipinakita niya sa nakababatang anak na lalaki. Lumabas siya upang tulay ang distansya, sa oras na ito isang distansya hindi ng heograpiya, kundi ng puso.
Ang tugon ng nakatatandang anak na lalaki ay isang sapa ng matagal na hinanakit. Tingnan, sa lahat ng mga taon na ito ay nadulas ako para sa iyo at hindi sinuway ang iyong mga order. Pansinin ang salitang slaving. Hindi niya nakikita ang kanyang sarili bilang isang anak na lalaki sa isang mapagmahal na relasyon, nakikita niya ang kanyang sarili bilang isang alipin sa isang transactional na pag-aayos. Ang kanyang pagsunod ay hindi bunga ng pag-ibig, ngunit ang pera na ginamit niya upang bilhin ang pag-aproba at pagpapala ng kanyang ama. Itinago niya ang mga patakaran sa labas, ngunit ang kanyang puso ay napuno ng isang pakiramdam ng mabagsik na tungkulin, hindi galit. Nagpapatuloy siya, gayunpaman hindi mo ako binigyan kahit isang batang kambing upang maipagdiwang ko kasama ang aking mga kaibigan. Pinapanatili niya ang marka, siya ay may isang matalinong talaan ng kanyang sariling katwiran at napansin ng kanyang ama. Ang kanyang kagalakan ay may kondisyon, nakasalalay sa pagkuha ng kanyang pinaniniwalaan na nararapat sa kanya. Pagkatapos ay itinuro niya ang isang daliri, na tumutulo na may pag-aalipusta, ngunit kapag ang anak mo na ito. Hindi niya rin siya matawag na, aking kapatid. Didistansya niya ang kanyang sarili ng lubusan, ang anak mo na ito na nag-squander ng iyong ari-arian na may mga puta sa bahay, pinapatay mo ang mataba na guya para sa kanya. Tinukoy niya ang kanyang kapatid sa pamamagitan ng kanyang pinakamasamang sandali, sa pamamagitan ng kanyang kasalanan. Siya ang tagayusig, naglista ng mga singil, hinihingi ang hustisya. Hindi niya makita ang isang nagsisisi na kapatid, nakikita lamang niya ang isang karibal na nakatanggap ng walang kamali-mali na pabor. Bulag siya kay Grace sapagkat siya ay kumbinsido sa kanyang sariling merito. Siya ay tulad ng nawala habang ang kanyang kapatid ay nasa pigsty. Ngunit ang kanyang bilangguan ay isa sa kanyang sariling paggawa, isang bilangguan ng pagmamataas, sama ng loob, at isang hindi masayang relihiyon batay sa pagganap. At tingnan ang tugon ng ama. Ito ay nakamamanghang. Hindi niya ipinagtatanggol ang kanyang desisyon. Hindi niya pinagtatalunan ang mga merito ng kaso. Hindi niya sinasabi, well, ang iyong kapatid ay nagsisi, kaya nararapat siyang mag-party. Hindi man lang siya direktang tinutukoy ang mga akusasyon, sa halip, tinutugunan niya ang puso ng anak at ang kanyang pangunahing hindi pagkakaunawaan sa kanilang buong relasyon. Sinabi niya, anak ko, palagi kang kasama ko, at lahat ng mayroon ako ay sa iyo. Basagin natin iyon. Una, sabi niya, anak ko. Hindi niya sinasabi na, ikaw ay hindi mapagpasalamat na manggagawa, o, ikaw na mapait na tao. Kinukumpirma niya ang relasyon. Tinatawag niya siyang bumalik sa kanyang tunay na pagkakakilanlan, isang pagkakakilanlan na malinaw na nakalimutan ng nakatatandang anak na lalaki. Sa gitna ng pangit na ito, sama ng loob na paglabas, ang unang hakbang ng ama ay upang ipaalala sa kanya, ikaw ang aking minamahal na anak. Ang iyong pagkakakilanlan ay hindi batay sa iyong pagganap, ang iyong pagsunod, o ang iyong pagbagsak sa bukid. Ang iyong pagkakakilanlan ay matatagpuan sa akin, sa aming relasyon. Pagkatapos ay sinabi niya, palagi kang kasama ko. Malumanay niyang itinuturo ang napakalawak na pribilehiyo na ganap na napansin ng nakatatandang anak na lalaki. Ang nakababatang anak na lalaki ay kailangang maglakbay ng mahaba at masakit na kalsada pabalik sa presensya ng ama. Ang nakatatandang anak na lalaki ay hindi umalis. Siya ay pang-araw-araw, sandali by moment na pag-access sa karunungan ng ama, ang kanyang kumpanya, ang kanyang pag-ibig. Nabubuhay siya sa mismong katotohanan na pinangarap ng kanyang nakababatang kapatid sa pigsty. Ngunit ipinagkaloob niya ito, nakita niya ang kanyang kalapitan sa ama hindi bilang isang hindi mabibili na regalo ng relasyon, ngunit bilang isang nakakapagod na kinakailangan ng kanyang trabaho. Sinasabi ng ama, ang pinakadakilang kayamanan ay kasama mo sa buong oras, ito ang ako. At napalampas mo ito. Sa wakas, ang pinaka-nakamamanghang bahagi, at lahat ng mayroon ako ay sa iyo. Ang nag-iisang linya na ito ay nagwawasak sa buong salaysay ng biktima ng nakatatandang anak. Siya ay nagrereklamo tungkol sa hindi pagkuha ng isang batang kambing. Tumugon ng ama, isang kambing. Ang buong kawan ay sa iyo. Ang mataba na guya ay sa iyo. Ang mga bukid, ang mga tagapaglingkod, ang bahay, lahat ito. Ang nakatatandang anak na lalaki ay nabubuhay bilang isang alipin, sinusubukan na kumita ng isang sahod, kapag mayroon na siyang mga karapatan ng buong mana. Mayroon siyang awtoridad na kumuha ng isang kambing, upang magtapon ng isang partido para sa kanyang mga kaibigan, anumang oras na gusto niya.
Ngunit ang kanyang alipin mindset, ang kanyang pagtingin na batay sa pagganap sa mundo, ay nagbulag sa kanya sa biyaya na nabubuhay na niya. Hindi siya parang isang anak na lalaki, kaya hindi siya kumilos tulad ng isang anak na lalaki. Hindi siya nagtanong dahil naisip niya na kailangan niyang kumita. At dahil nakatuon siya sa pagkamit, hindi niya kailanman nasiyahan ang kabutihang loob ng ama. Inihayag nito ang dalawang mahusay na paraan upang mawala. Ang nakababatang anak na lalaki ay nawala sa hedonism at paghihimagsik. Hinahangad niyang hanapin ang kanyang pagkakakilanlan sa kalayaan mula sa ama, sa pagsira sa mga patakaran. Ang nakatatandang anak na lalaki ay nawala sa legalismo at katwiran sa sarili. Hinahangad niyang hanapin ang kanyang pagkakakilanlan sa kanyang sariling moral na pagganap, sa pagpapanatili ng mga patakaran. Ang parehong mga anak na lalaki ay naalis sa puso ng ama. Parehong sinusubukan na kontrolin ang kanilang sariling buhay at makahanap ng kaligayahan sa kanilang sariling mga termino. Ginawa ito ng nakababatang anak na lalaki sa pamamagitan ng pagtatanggol, ginawa ito ng nakatatandang anak na lalaki sa pamamagitan ng pagsunod. Ngunit ito ay isang guwang, walang kasiyahan na pagsunod na idinisenyo upang manipulahin ng ama at masecure ang isang pagpapala na naisip niyang kikitain. Ito ang banayad na trahedya ng kuya. Siya ay pisikal na tahanan, ngunit sa espiritual, siya ay nasa isang malayong bansa, tulad ng kanyang kapatid. Ang kanyang malayong bansa ay isa sa kapaitan, paghahambing, at pagmamataas. Itinago niya ang lahat ng mga patakaran, ngunit ang mga patakaran ay hindi nakuha ang kanyang puso. Ang kanyang katwiran ay naging sandata na ginamit niya upang hatulan ang kanyang kapatid at isang ledger na ginamit niya upang akusahan ang kanyang ama. Sobrang abala siya sa pagiging mabuti na nakalimutan niya kung paano magmahal. Lubhang nakatuon siya sa hustisya, tulad ng tinukoy niya, na wala siyang silid para sa awa. Nakatayo siya sa labas ng pagdiriwang, hindi dahil hindi siya kasama, ngunit dahil hindi niya ibinukod ang kanyang sarili. Ang kagalakan sa loob ay isang pagkakasala sa kanyang pakiramdam ng pagiging patas. Ang tunog ng pagdiriwang ay tulad ng isang paghuhusga sa kanyang sariling masayang pag-iral. Ang biyaya ay isang banta sa kanyang merito na batay sa merito. Kung ang kanyang kapatid ay maaaring ipagdiwang pagkatapos ng lahat ng nagawa niya, kung gayon ano ang punto ng lahat ng kanyang sariling pag-agaw at pagsunod. Ito ay nagpapahiwatig ng pera na pinagtatrabahuhan niya sa buong buhay niya upang makaipon. At ito marahil ang pinakamapanganib na anyo ng nawala. Alam ng nakababatang kapatid na nawala siya. Ang paghagupit sa ilalim ng bato sa isang pigsty ay may isang paraan upang linawin ang iyong espiritual na kondisyon. Walang pagpapanggap doon, mayroon lamang gutom, marumi, at kahihiyan. Ang ganitong uri ng nawala ay lumilikha ng isang desperasyon para sa bahay. Ngunit ang kapatid na lalaki ay hindi iniisip na nawala siya. Sa palagay niya siya ang gatekeeper ng bahay. Sa palagay niya ang kanyang pagganap ay gumawa sa kanya ng pamantayan ng katwiran laban sa kung saan ang lahat, kasama na ang kanyang ama, ay dapat masukat ang kanyang pagkawala ay hindi nakikita sa kanya, na nakamask ng isang barnasen ng tungkulin at moralidad. Ito ang espiritual na sakit na masquerades bilang kalusugan. Ito ang pagmamalaki na parang kabanalan. Ang kanyang reklamo tungkol sa kambing ay ang dulo lamang ng iceberg. Ang tunay na isyu ay ang biyaya ng ama ay lumalabag sa kanyang pakiramdam ng kosmikong hustisya. Sa mundo ng nakatatandang anak na lalaki, nakukuha mo ang nararapat sa iyo. Ang buhay ay isang transaksyon. Nagsusumikap ka, sinusunod mo ang mga patakaran, at nag-iipon ka ng mga pagpapala. Ang iyong kapatid ay nag-squanders ng kanyang mana, nabubuhay ng isang buhay ng debauchery, at nararapat siyang kahirapan at kahihiyan. Iyon ang deal. Ngunit ang ama ay nagpapatakbo sa isang ganap na magkakaibang ekonomiya, ang ekonomiya ng biyaya. At ang ekonomiya na ito ay nakakasakit sa nakatatandang anak na lalaki. Hindi patas. Ang pagdiriwang ng ama sa pagbabalik ng nakababatang anak ay hindi lamang pakiramdam tulad ng isang partido para sa isang makasalanan, ito ay tulad ng isang hindi wasto ng pilosopiya ng buong anak na lalaki. Kung ang gantimpala para sa paghihimagsik ay isang kapistahan, at ang gantimpala para sa tapat na serbisyo ay, mabuti, mas maraming serbisyo, kung gayon ang sistema ay nasira. Sinabi niya, tingnan, sa lahat ng mga taon na ito ay nadulas ako para sa iyo at hindi sinuway ang iyong mga order. Pansinin ang wika, slaving.
Hindi niya nakikita ang kanyang sarili bilang isang anak na lalaki na nakikipagtulungan sa kanyang ama sa isang negosyo ng pamilya na nakalaan siyang magmana. Nakikita niya ang kanyang sarili bilang isang alipin, isang upahan na kamay, nagtatrabaho para sa isang hinihingi na master. Ang kanyang pagsunod ay hindi ipinanganak dahil sa pag-ibig o tiwala, ito ay isang transaksyon sa negosyo. Ito ang pagbabayad sa isang pagpapala sa hinaharap na naramdaman niyang may utang siya. Hindi siya sumuway, hindi dahil mahal niya ang puso ng ama, ngunit dahil natatakot siya sa mga kahihinatnan o nais ang gantimpala. Ang kanyang pagganyak ay panimula sa sarili, tulad ng kanyang nakababatang kapatid. Hinanap ng nakababatang kapatid ang kanyang sariling kaligayahan sa pamamagitan ng pag-alis, hinanap ng kuya ang kanyang sariling kaligayahan sa pamamagitan ng pananatili at sinusubukan na kontrolin ng ama sa pamamagitan ng perpektong pag-uugali. Parehong pagtatangka na gamitin ng ama para sa kanilang sariling mga wakas, sa halip na mahalin lamang siya para sa kung sino siya. Ito ang dahilan kung bakit ang biyaya ng ama ay napakapangit sa kanya. Inihayag nito na ang ama ay hindi kailanman nagpapatakbo sa isang sistema ng merito. Ang pag-ibig at pagkabukas palad ng ama ay palaging isang libreng regalo, magagamit sa anumang oras. Ang nakatatandang anak na lalaki ay maaaring magkaroon ng kapistahan sa kanyang mga kaibigan tuwing gusto niya. May access siya sa lahat, ngunit hindi niya ito matatanggap bilang isang regalo. Kailangan niyang pakiramdam na kinita niya ito, na ito ang kanyang nararapat na sahod. At dahil hindi niya makuha ang pag-ibig ng ama, ang pag-ibig tulad nito ay maibibigay lamang, hindi kailanman kumita na nirahan siya sa isang estado ng pare-pareho, mababang grade kapaitan at pag-agaw, kahit na habang nakatayo sa isang kamalig ng walang katapusang kayamanan. Nagugutom siya sa mesa ng piging dahil tumanggi siyang kumain ng anumang pagkain na hindi niya binayaran para sa kanyang sarili. Ang partido ng ama para sa prodigal ay hindi pinipigilan ng anumang bagay mula sa nakatatandang anak na lalaki, ito ay inilalantad lamang ang bilangguan na itinayo ng nakatatandang anak na lalaki para sa kanyang sarili. Ang isang bilangguan na may isang nakalock na pintuan, kung saan hawak ng bilanggo ang susi at tumangging umalis dahil ang pag-alis ay nangangahulugang aminin na hindi siya kailanman isang bilanggo, ngunit ang isang anak na pinili na mabuhay tulad ng isang alipin. At ano ang tugon ng ama sa anak na ito? Ang isa na nakatayo sa labas ng fumang, isang bilanggo ng kanyang sariling kabutihan. Hindi siya sumigaw mula sa pintuan, pumasok ka rito at itigil ang pagiging katawa-tawa. Hindi. Ginagawa niya ang parehong bagay para sa nakatatandang anak na lalaki na ginawa niya para sa mas bata, lumabas siya upang salubungin siya. Iniwan niya ang pagdiriwang, ang init, ang ilaw, ang musika na nagdiriwang ng pagbawi ng nawala, at lumabas siya sa sipon at kadiliman upang makiusap sa anak na nawala doon sa pintuan. Ito ay isang nakakapagod na larawan ng puso ng Diyos. Ang kanyang biyaya ay hindi lamang para sa mabangis na makasalanan, ang gumawa ng isang pampublikong gulo ng kanilang buhay. Ang kanyang biyaya ay para din sa mabuting tao, ang taong relihiyoso, ang isa na ang puso ay lumago at mahirap sa pamamagitan ng mismong pagsasanay ng kanilang tungkulin. Hinahabol niya ang parehong rebelde at ang sarili na matuwid na may parehong walang tigil na pag-ibig. Nakilala niya ang nakatatandang anak na lalaki sa kanyang galit at kapaitan. Nakikinig siya sa mga akusasyon. At pagkatapos ay sinasalita niya ang katotohanan na ang nakatatandang anak na lalaki ay bulag sa kanyang buong buhay. Sinabi niya, anak ko, palagi kang kasama ko, at lahat ng mayroon ako ay sa iyo. Isipin mo yan, hindi niya sinasabi, mali kang magalit. Hindi niya sinasabi, dapat kang maging mas nagpapasalamat. Nagsisimula siya sa pamamagitan ng pagpapatunay sa mismong bagay na hindi nakikita ng anak, ang kanyang pagkakakilanlan at ang kanyang pamana. Ikaw ay isang anak na lalaki, hindi isang alipin. At nakatira ka sa isang mansyon, hindi isang barracks. Sa buong oras na binibilang mo ang iyong sahod at sinukat ang aking pagiging patas, ikaw ang naging co-owner ng buong estate. Ang ama ay mahalagang sinasabi, ang partido para sa iyong kapatid ay walang halaga, ngunit ang iyong galit, ang iyong pakiramdam ng karapatan, ang iyong ledger pagpapanatili ng mga karapatan at pagkakamali na nagkakahalaga sa iyo ng lahat. Gastos ka ng kagalakan na maaaring maging sa iyo sa anumang sandali. Inihayag nito ang pangalawa, mas banayad, at marahil mas mapanganib na paraan upang mawala. Ang nakababatang anak na lalaki ay nawala sa isang malayong bansa, nawala sa kasalanan at matuno ang pamumuhay.
Alam niyang nawala siya. Ang paghagupit sa ilalim ng bato sa isang pigsty ay may paraan upang linawin ang iyong sitwasyon. Ngunit ang nakatatandang anak na lalaki ay nawala sa kanyang sariling bakuran. Nawala siya sa kanyang moralidad, ang kanyang etika sa trabaho, ang kanyang pagsunod. Siya ay abala sa paggawa ng mga bagay * para sa * ang ama na wala siyang tunay na relasyon * sa * ang ama. Ang kanyang kabutihan ay isang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso, isang pader na nagpapanatili ng magulo, hindi mahuhulaan, at hindi masigasig na pag-ibig ng ama tulad ng epektibo tulad ng ginawa ng nakababatang anak na lalaki. Sa katunayan, maaaring maging mas epektibo ito. Alam ng prodigal sa pigsty na kailangan niya ng pag-save. Ang prodigal sa bukid ay iniisip na siya ang gumagawa ng lahat ng pag-save. Hindi niya nakikita ang kanyang pangangailangan. Ang kanyang espiritual na pagmamataas ay nagbulag sa kanya. Tumingin siya sa kanyang kapatid at nakakita ng isang makasalanan na nangangailangan ng biyaya, ngunit tinitingnan niya ang kanyang sarili at nakikita ang isang santo na karapat-dapat na gantimpala. Nabigo siyang makita na pareho silang makasalanan sa desperadong pangangailangan ng parehong ama. Ang tunay na trahedya ng kwento, ang tanong na iniiwan nito na nakabitin sa hangin, ay kung ang kuya ay pumapasok sa pagdiriwang. Hindi namin alam. Ang kwento ay nagtatapos sa kanya sa labas, kasama ang paanyaya ng ama na umuusbong sa kadiliman. At sinasadya yon, sapagkat siya ay tayo. Siya ang relihiyosong tao. Siya ang sumusubok na maging mabuti, na sumusunod sa mga patakaran, na nananatili sa bahay at ginagawa ang gawain. At ang kwento ay nakakumpirma sa amin ng isang kakilakilabot na tanong, ang ating kabutihan ay nagpapalapit sa atin sa puso ng ama? O ito ba ay isang sopistikadong diskarte para sa pagpapanatili sa kanya sa haba ng braso, isang paraan upang makontrol siya at obligado siya sa atin? Naghahatid ba tayo ng pag-ibig, o tayo ay slave para sa isang sahod? Sapagkat kung ito ang huli, maaari tayong tumayo sa gitna ng isang universo na umaapaw sa biyaya at namatay pa rin sa uhaw, lahat dahil tumanggi tayong uminom ng anumang tubig na hindi pa natin binabayaran. Naglalaro ang musika, handa na ang kapistahan, ngunit nasa labas tayo, na pinagtutuunan ang tungkol sa pagiging patas, habang ang ama ay humihiling sa amin na simpleng pumasok at tamasahin ang partido. Ito ang lason ng isang pagkakakilanlan na batay sa pagganap. Ang kuya ay hindi maaaring tamasahin ng partido dahil naniniwala siyang dapat makuha ang mga partido. At sa kanyang isip, ang kanyang kapatid ay walang nagawa upang kumita nito, habang nagawa niya ang lahat. Nalito niya ang ekonomiya ng bukid kung saan ang trabaho ay gumagawa ng sahod kasama ang ekonomiya ng pamilya, na nagpapatakbo sa isang iba't ibang prinsipyo, ang prinsipyo ng biyaya. Sa isang pamilya, hindi ka kumita ng iyong upuan sa hapagkainan. Hindi ka nakakakuha ng isang mas malaking bahagi dahil mas mahusay ang ginawa mo sa iyong mga gawain kaysa sa iyong kapatid. Nabibilang ka lamang dahil ikaw ay isang anak na lalaki, ikaw ay isang anak na babae. Ang iyong pagkakakilanlan, hindi ang iyong aktibidad, ay kung ano ang nagbibigay ng pag-access sa iyo sa kapistahan. Ang nakatatandang kapatid ay naninirahan sa estate sa buong buhay niya, ngunit siya ay nagpapatakbo bilang isang upahan, hindi isang anak na lalaki. Sinusubukan niyang kumita kung ano na siya sa pamamagitan ng pagkapanganay. At ito ay kung saan dapat tayong maging matapat na matapat sa ating sarili. Gaano kadalas natin ginagawa ang pareho? Lumapit kami sa Diyos hindi bilang isang mapagmahal na ama, kundi bilang isang tagapag-empleyo ng kosmiko. Ginagawa namin ang aming mga espiritual na tungkulin, nagdarasal tayo, nagbabasa tayo, naglilingkod tayo, dumadalo kami at pinapanatili natin ang isang maliit na ledger sa likuran ng ating isipan. Inaasahan namin ang isang tiyak na pagbabalik sa aming pamumuhunan ng kabanalan. At kapag ang buhay ay hindi pupunta, kung ang ibang tao na nakikita natin na hindi gaanong taimtim, hindi gaanong nakatuon, hindi gaanong karapat-dapat, ay nakakakuha ng isang promosyon, nakatagpo ng isang kapareha, o nakakaranas ng isang tagumpay, ang maliit na kapatid na lalaki sa loob natin ay nagsisimula na makakasama sa sama ng loob. Nakatayo kami sa labas ng pagdiriwang, nagngangalit. Tingnan mo, ako ay nag-slaveng para sa iyo sa lahat ng oras na ito. Sinuri ko ang lahat ng mga kahon. Hindi ko pa nasesira ang aking mana sa matunaw na pamumuhay. At hindi mo ako binigyan ng labis na kambing. Panipi. Pansinin ang kanyang reklamo. Hindi mo ako binigyan ng batang kambing.
Ito ay napakatiyak, napakaliit, at sa gayon ay nagsiwalat ang tugon ng ama ay nakasisindak sa kabutihang loob nito, "Anak, palagi kang kasama ko, at ang lahat ng mayroon ako ay sa iyo." Ang ama ay hindi lamang nag-aalok sa kanya ng isang kambing, inaalok niya sa kanya ang buong kawan. Inaalok niya sa kanya ang fatted guya, estate, singsing, ang mga damit lahat. Ang problema ng nakatatandang anak na lalaki ay hindi na ang ama ay kuripot, ngunit hindi siya nagtanong. Hindi siya nabuhay bilang isang anak na lalaki. Hindi niya kailanman ipinagpalagay ang pag-ibig at kabutihang loob ng kanyang ama. Nakatuon siya sa pagkamit ng isang kambing na hindi niya napagtanto na nagmamay-ari na siya ng buong bukid. Ang kanyang pakiramdam ng karapatan sa isang maliit na gantimpala ay nagbulag sa kanya sa katotohanan ng kanyang malawak na pamana. Siya ay nakatira sa kahirapan sa gitna ng hindi maisip na kayamanan. Ito ang banayad na bitag ng relihiyon kapag hiwalay ito sa relasyon. Maaari itong gawin kaming nahuhumaling sa mga kambing. Naayos tayo sa maliit na mga token ng pagpapala na sa palagay natin ay may utang tayo, ang maliit na pagpapatunay na napansin at gantimpala ang ating kabutihan. Nagagalit kami tungkol sa hindi pagkuha ng kambing, habang ang ama ay nakatayo sa pintuan na nagsasabing, "Ang aking anak, bakit ka nag-aalala tungkol sa isang kambing?" Ang fatted guya ay nasa mesa. Ang talahanayan ay hindi pa pinag-uusapan. Ang kondisyon ng kuya ay, sa maraming paraan, mas trahedya kaysa sa mga mas bata. Ang mga kasalanan ng nakababatang anak na lalaki ay halata sa kaaya-aya, kasakiman, paghihimagsik. Panlabas sila, at dinala nila siya sa isang lugar na malinaw at hindi may kakaila na pagkawasak. Ngunit ang mga kasalanan ng nakatatandang anak ay kagalang-galang. Sila ang mga kasalanan ng puso, pride, inggit, katwiran sa sarili, isang espiritu ng paghuhusga. Ito ang mga kasalanan na maaaring perpektong maitago sa likod ng isang harapan ng hindi magagawang pag-uugali. Maaari kang magmukhang isang santo sa labas habang ang iyong puso ay isang bato. Maaari kang maging isang haligi ng pamayanan, isang modelo ng moralidad, at gayon pa man ay malayo sa puso ng ama bilang anak na nag-aaksaya ng kanyang buhay sa isang malayong lupain. Sapagkat ang parehong mga anak na lalaki, sa kanilang sariling paraan, ay sinubukan na makahanap ng buhay bukod sa ama. Hinanap ito ng nakababatang anak na lalaki sa pamamagitan ng pagsira sa mga patakaran, hinanap ito ng nakatatandang anak na lalaki sa pamamagitan ng pagpapanatili sa kanila. Parehong mga pagtatangka sa pag-aalsa sa sarili. Parehong mga diskarte para sa pagkontrol sa kanilang sariling kapalaran at paghahanap ng kaligayahan sa kanilang sariling mga termino. At kapwa humahantong sa isang uri ng pigsty. Ang nakababatang anak na lalaki ay literal, na puno ng marumi at kahihiyan. Ang nakatatandang anak na lalaki ay emosyonal at espiritual, isang malungkot na larangan ng mapait na sama ng loob at walang kasiyahan na tungkulin. Parehong malayo ang paraan mula sa bahay. At ang emosyonal na pigsty ay isang kakilakilabot na lugar upang mabuhay. Ito ang lugar kung saan mo ginagawa ang lahat ng mga tamang bagay para sa lahat ng mga maling dahilan. Ito ay nagpapakita hanggang sa trabaho araw-araw, pagpindot sa iyong mga target, pagiging isang modelo ng empleyado, ngunit nag-iinis sa sama ng loob dahil ang isang taong inaakala mong hindi gaanong karapat dapat ay makakakuha ng promosyon. Ito ay ang tahimik na kapaitan na tumatakbo sa iyong puso kapag nakita mo ang buhay ng isang kaibigan ay tila nahuhulog sa lugar ang pag-aasawa, mga bata, ang bahay habang ikaw ay maingat na sumusunod sa mga patakaran at pakiramdam na naipasa ka. Nasa bahay ka ng ama, technically. Mayroon kang isang bubong sa iyong ulo, pagkain sa mesa, at magtrabaho upang gawin. Ngunit nagugutom ka sa kagalakan. Ikaw ay isang ulila sa iyong sariling tahanan. Ito ang paniniil ng isang pagka-espiritual na batay sa merito. Ito ay nagiging buhay sa isang higanteng ledger. Ang bawat mabuting gawa ay isang kredito, bawat pagkakamali ng isang debit. Ginugol mo ang iyong mga araw na sinusubukan na manatili sa itim, at hindi ka kapani-pani walang nagagalit sa sinumang tila nakakakuha ng biyaya sa layaway. Ang buong pagtatalo ng kuya sa kanyang ama ay isang pagtatalo sa accounting. Inilabas niya ang kanyang resume, tingnan. Sa lahat ng mga taon na ito ay nadulas ako para sa iyo. Hindi ko sinuway ang iyong mga order. Inihahatid niya ang kanyang invoice, hindi mo ako binigyan kahit isang batang kambing upang maipagdiwang ko kasama ang aking mga kaibigan.
At pagkatapos ay itinuturo niya ang kakulangan ng kanyang kapatid, ngunit kapag ang anak mo na ito na nag-squander ng iyong ari-arian na may mga patutot ay umuwi, pinapatay mo ang mataba na guya para sa kanya. Pansinin ang wika, ang anak mo na ito. Hindi niya rin may hatid ang kanyang sarili upang sabihin na, aking kapatid. Sa kanyang katwiran sa sarili, pinaghiwalay niya ang relasyon. Ang kanyang sama ng loob ay naghiwalay sa kanya hindi lamang mula sa kagalakan ng kanyang ama kundi pati na rin sa kanyang sariling pamilya. Ito ang ginagawa ng diwa ng paghahambing at karapatan. Ito ay nagpapahiwatig sa amin. Ito ay nakakumbinsi sa amin na ang buhay ay isang laro ng zero sum, na ang pagpapala ng iba ay kahit papaano ang aming pagkawala. Naniniwala siya na ang fathead guya na pinatay para sa kanyang kapatid ay isang guya na dapat ay sa kanya. Hindi niya maintindihan na ang pag-ibig at mapagkukunan ng ama ay hindi isang may hangganan na pay na nahahati. Ang pag-ibig ng ama ay isang kapistahan, at ang tanging bagay na naglilimita sa kanyang bahagi ay ang kanyang sariling pagtanggi na lumapit sa mesa. At ang tugon ng ama ay isa sa pinakamagaganda at nakabagbag damdaming sandali sa lahat ng banal na kasulatan. Hindi niya ito kinutya. Hindi niya sinasabi, gaano ka manggahas na makipag-usap sa akin sa ganoong paraan pagkatapos ng lahat ng nagawa ko para sa iyo. Umalis siya sa pagdiriwang isipin mo yan. Ang pagdiriwang ay nasa buong panahon, ang musika ay naglalaro, ang pinarangalan na panauhin ay bumalik. Ngunit naririnig ng ama ang kanyang iba pang anak na lalaki ay nasa labas, nawala sa kanyang sariling galit, at iniwan niya ang pagdiriwang upang pumunta sa kanya. Ang kagalakan ng ama ay hindi kumpleto hanggat ang isa sa kanyang mga anak na lalaki ay nasa labas. Pumunta siya sa nakababatang anak na lalaki na malayo, at pumupunta siya sa nakatatandang anak na nasa labas lamang ng pintuan. Nakikiusap siya sa kanya. Ang orihinal na wika ay nagmumungkahi ng isang banayad, taimtim na pagmamakaawa. Hinihiling niya ang kanyang anak na pumasok mula sa sipon. Sinabi niya, anak ko, hindi ka mapagpasalamat na lingkod, ngunit, anak ko. Itinatag niya muli ang relasyon na nakalimutan ng kuya. Palagi kang kasama ko, at lahat ng mayroon ako ay sayo. Ito ang pangungusap na dapat na masira ang buong pananaw sa mundo ng nakatatandang anak. Sinasabi ng ama, ano ang pinag-uusapan mo? Isang kambing. Maaari kang magkaroon ng isang kambing anumang araw na gusto mo. Maaari kang magkaroon ng buong kawan. Pagmamay-ari mo lahat. Ito ay nabubuhay na tulad ng isang alipin kapag hindi ka nagtanong dahil hindi ka naniniwala na ikaw ay tunay na isang anak. Naghihintay ka na mabayaran, kailan ka maaaring manirahan bilang isang may-ari. Ito ang dakilang trahedya ng marumi ngunit nakadisconnect na puso. Ito ang taong pumapasok sa simbahan tuwing linggo, nagsisilbi sa 3 komite, at ikapo ng 10%, ngunit hindi pa talaga nakaranas ng labis na labis, hindi napapansin, nakakainis na kagalakan ng biyaya. Nakatira sila sa bahay, ngunit hindi pa nila ito ginawa sa bahay. May access sila sa buong ari-arian ngunit naninirahan sa mga tirahan ng alipin, na binibilang ang kanilang maliit na sahod, na umaasa sa isang araw na makatipid ng sapat upang mabigyan ng isang maliit na partido kasama ang kanilang mga kaibigan, habang ang ama ay naghihintay lamang sa kanila na mapagtanto ang piging ay mayroon na sa kanila. Ang pagdiriwang ay hindi isang gantimpala para sa mabuting pag-uugali. Ang pagdiriwang ay ang punto. Ang relasyon ang punto. Ang kagalakan ang punto. Hindi ipinagdiriwang ng ama ang pagsisisi ng nakababatang anak na lalaki hanggat ipinagdiriwang niya ang kanyang pagbabalik. Ipinagdiriwang niya ang pagpapanumbalik ng relasyon. At nais niyang maging bahagi ng kanyang nakatatandang anak na lalaki. Nais niyang itigil niya ang pagiging isang accountant ng mga kasalanan at merito at simulang maging isang kapatid at isang anak na lalaki. At ipinapakita nito ang dalawang paraan na maaaring mawala ang isang tao. Kinikilala nating lahat ang unang paraan, ang paraan ng nakababatang anak na lalaki. Ito ang landas ng pag-iingat sa sarili, ng paglabag sa mga patakaran, na tumatakbo hanggat maaari mong sa moral at espiritual na paghihimagsik. Malakas ito, magulo, at malinaw. Kapag ang anak na iyon ay tumama sa ilalim ng bato, ang lahat, kasama na ang kanyang sarili, ay alam na siya ay nawala. Ngunit ang nakatatandang anak na lalaki ay nagpapakita sa amin ng pangalawa, mas banayad, at marahil mas mapanganib na paraan upang mawala. Maaari kang mawala hindi sa pamamagitan ng paglabag sa lahat ng mga patakaran, ngunit sa pamamagitan ng pagpapanatili ng lahat ng mga patakaran.
Maaari kang mawala hindi sa isang malayong bansa, ngunit sa iyong sariling bakuran. Maaari kang mawala hindi sa paghihimagsik, ngunit sa pagiging matuwid sa sarili. Ang buong pagkakakilanlan ng nakatatandang anak na lalaki ay itinayo sa pagiging mabuti. Ang kanyang pakiramdam ng halaga, ang kanyang seguridad, ang kanyang katayuan sa harap ng kanyang ama ay, sa kanyang isip, batay sa kanyang pagganap. Hindi siya ang screw-up. Siya ang maaasahan. Siya ang nanatili, na nagtrabaho, na sumunod. At ang kabutihan, na ito ay naging isang bilangguan. Nagtayo ito ng isang pader sa paligid ng kanyang puso na kasing kapal ng pader ng kasalanan at kahihiyan na nakapaligid sa kanyang nakababatang kapatid. Ang kanyang birtud ay ang kanyang bisyo. Dahil kapag nagpakita si Grace, hindi ito mahawakan ng kanyang system. Ang Grace ay isang pagkakasala sa taong naniniwala na nakamit nila ang kanilang lugar. Ang partido para sa prodigal ay naramdaman tulad ng isang kawalan ng katarungan sa isa na hindi naligaw. Pansinin ang kanyang wika. Tingnan, sa lahat ng mga taon na ito ay nadulas ako para sa iyo at hindi sinuway ang iyong mga order. Nakikita niya ang kanyang buhay ng pagsunod hindi bilang isang masayang pakikipagtulungan sa kanyang ama, ngunit bilang pagkaalipin. Ang salita ay doaleo, sa Greek, nangangahulugan ito na maglingkod bilang isang alipin. Ginugol niya ang kanyang buhay na nagsisikap na kumita kung ano ang malayang na kanya niya sa pamamagitan ng mana. Pagkatapos ay sinabi niya, ngunit kapag asterisk ang anak mo na ito ay dumating, hindi niya maaaring dalhin ang kanyang sarili upang sabihin na, aking kapatid. Tinanggihan siya, nilalayo niya ang kanyang sarili sa relasyon dahil ang kasalanan ng kanyang kapatid ay kontaminado ang kanyang sariling maingat na itinayo na pakiramdam ng kadalisayan. Tinukoy niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng hindi pagiging kanyang kapatid, kaya kapag ang kanyang kapatid ay tinatanggap, ang kanyang sariling kahulugan ng sarili ay nagsisimulang gumuho. Ito ang lason ng paghahambing. Ang puso ng kuya ay puno nito. Mayroon siyang isang ledger sa kanyang isip, at siya ay pinapanatili ang marka ng maraming taon. Mayroon siyang isang haligi para sa kanyang sarili, na puno ng mga masasamang checkmark, at isang haligi para sa kanyang kapatid, na puno ng mga itim na marka. At ngayon dumating ang ama at sinunog ang buong ledger. Ang ama ay hindi nagpapatakbo sa ekonomiya ng merito, nagpapatakbo siya sa ekonomiya ng biyaya. At sa ekonomiya ng biyaya, ang tanging bagay na mahalaga ay ang relasyon. Nasa bahay ka ba? Nasa mesa ka ba? Bahagi ka ba ng pamilya? Ang paanyaya ng ama sa nakatatandang anak na lalaki ay, sa sarili nitong paraan, tulad ng radikal tulad ng kanyang pagbati sa nakababatang anak na lalaki. Hinihiling niya sa kanya na gumawa ng isang bagay na nakakatakot upang palayain ang kanyang tala. Upang iwanan ang kanyang pakiramdam ng kahusayan. Upang ihinto ang pagtukoy sa kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang pagganap at simulang tukuyin ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang posisyon bilang isang minamahal na anak. Ang nakababatang anak na lalaki ay kailangang mamatay sa kanyang pagmamataas at ang kanyang paghihimagsik sa isang baboy. Ang nakatatandang anak na lalaki ay hiniling na mamatay sa kanyang pagmamataas at ang kanyang katwiran sa harap na beranda. Para sa ilan sa atin, ang pangalawang kamatayan ay mas mahirap. Mas mahirap umamin na ang iyong kabutihan ay hindi makatipid sa iyo kaysa sa aminin na hindi ka mailigtas ng iyong kasamaan. Ang parehong mga anak na lalaki ay nagsisikap na makahanap ng buhay bukod sa ama. Hinanap ito ng nakababatang anak na lalaki sa kalayaan at indulgence. Hinanap ito ng nakatatandang anak na lalaki sa kalayaan at pagsisikap sa moral. Parehong mali, parehong nawala, parehong kailangan ng ama na lumapit at hanapin ang mga ito. Ang paanyaya ay upang ihinto ang pagsisikap na bigyang katwiran ang iyong pag-iral at simpleng tamasahin ito. Upang ihinto ang pagsubok na kumita ng isang lugar sa talahanayan at mapagtanto ang iyong pangalan ay nasa lugar ng lugar. Ang ama ay mahalagang sinasabi, ang partido ay para sa iyo, din. Ang kagalakan na ito, ang musikang ito, ang Fat Ted Guya na ito, lahat ito ay sa iyo. Ngunit hindi mo masisiyahan ito bilang isang gantimpala na iyong nakuha. Maaari mo lamang tamasahin ito bilang isang regalo na matatanggap mo. Halika, tumigil sa pagiging isang lingkod sa aking bahay, at maging isang anak na lalaki. Kaya, ang paanyaya ng ama ay nangangahulugan ng parehong mga anak na lalaki at para sa ating lahat, itigil ang pagsisikap na kumita ng iyong lugar at tanggapin lamang ang regalo ng pag-aari,
paglilipat mula sa isang ledger ng merito sa isang pagdiriwang ng biyaya. Ito ay talagang nagtataka sa akin, at nais kong marinig ang iyong mga saloobin sa mga komento. Aling kwento ng kapatid ang higit na sumasalamin sa iyong sariling paglalakbay, ang anak na nawala sa isang malayong bansa, o ang nawala sa bahay sa harap na beranda? Pupunta kami upang i-unpack kung paano manirahan sa biyaya na yun sa aming susunod na video, kaya kung ito ay kapakipakinabang para sa iyo, siguraduhin na mag-subscribe ka at i-ring ang notification bell upang hindi ka makaligtaan. Hanggang sa susunod, patuloy na maghanap. Ito si Marco, nag-sign off.